Mismong si Pangulong Marcos nagulat nang biglang sabihin ng may-ari ng San Miguel at Petron ipagtanggol ang West Philippine Sea ng Pilipinas base sa balitang kumakalat na nawagan ng business tycoon na si Ramon na protektahan ang oil and gas sa West Philippine Sea ng Pilipinas laban sa lahat ng gustong kumuha sa loob daw ng ating teritoryo. Huwag hayaan sa West Philippine Sea may kumuha. Ayon kay Ramon, ang wala pa tayong hawak na langis sa ngayon pero meron na daw tayo ditong malaking reserba. Hukayin nyo lang daw sa West Philippine Sea ang langis ngayon. Magiging 20 ang litro na 60 ang benta. Pero walang sinabing China ang kukuha dito. Pero alam nyo na kung sino ang kukuha. Philippines, we don't have oil. But we have a very big reserve in West Philippine Sea. That's why they are very interested on the Philippines. So let us not let go of it. We should protect our territory. I'd like to share with our audience here today why is it the fuel prices and power prices in the Philippines is higher compared to our neighboring countries. As you know, San Miguel and Petron is in Malaysia. In Malaysia, the prices of gasoline is 20 pesos per liter. In the Philippines is 60. Reason, Malaysia subsidized 1/3. The other 1/3 is taxes. Philippine government impose taxes. And our neighboring countries don't impose taxes. But if you look at it on a equal basis, our prices without the subsidy and without taxes is even lower than Malaysia, Indonesia, and Thailand. It's also the same as power. Our power generation compared to our neighboring countries are lower, but we impose taxes on the power sector, on fuel, and we also don't subsidy. We don't give subsidy on power. That's why our power prices are higher. But if you are foreign investors that want to come to the Philippines, that is not a reason for not coming. You should come and put up your own power generating plant in your factory, which is very easy to put up. And Philippine government encourage all big energy consumers to put up. For example, if you want to put up your own nickel processing plant, you put up your own power plant. It's welcomed by USEC Marasigan. I think our country is market force compared to our neighboring countries. Our neighboring countries are still subsidizing heavily on fuel and power. Why are they able to do it? Because Malaysia has its own oil production. Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam. Our oil production is only 6,000 barrels per day compared to our neighboring countries average 1 million barrel a day. That's why they can put in subsidy. Samantala, pinangangambahang baka madamay din tayo dito sa nagpapatuloy na tensyon ng China na gera. Mahigit 2 araw na kasi nila ang Taiwan binabayo pero hindi pa rin sila tapos mag-ensayo sa gera. Patuloy pa rin kasi nila itong pinapasok kaya hindi maiwasan ni Ramong baka madamay din tayo sa gera. Dahil sa oras na pag sinakop ng China ang Taiwan ngayon ay madali na din nitong makukubkub mga teritoryo sa Pilipinas. Nangangamba naman ang pamahalaan sa nagpapatuloy na tensyon ng China at Taiwan. Posible raw madamay ang Pilipinas sa napipinto nilang digmaan. Tapos na ang 2 araw na punishment drills ng China sa paligid ng Taiwan. Pero hanggang ngayon, ayaw pa rin paawat ng pagpasok ng mga eroplano at barko ng Chinese People's Liberation Army sa teritoryo ng Taiwan. Kahapon at kanina, 10 Chinese military aircraft ang pumasok ulit sa southern airspace ng Taiwan. 11 Chinese warships at 4 na Coast Guard vessels din nila ang umaligid malapit sa isla. Hindi naman nagpasindak ang Taiwan. Rumesponde ang defense force nila at nagdeploy ng mga barkong pandigma, fighter jets at missile launchers para pakitaan ng pwersa ang China. Nag-ugat yan sa kagustuhan ng Taiwan na humiwalay sa China sakali mang mauwi sa gera. Babala ng eksperto, malapit lang ang Pilipinas sa Taiwan kaya posibleng madamay tayo sa gulo. Kung maokupa ng China ang Taiwan, mas madali na rin para sa kanila na kubkubin ang mga teritoryo natin na kinakamkam nila sa West Philippine Sea. Pero ang China talagang hindi papaawat ngayon. Meron pa sila ditong ipatutupad. 4 na buwan daw kasi nilang ipagbabawal mangisda sa West Philippine Sea ang mga Pilipino ngayon. Pero ang mga Pilipino hindi daw dito tutupad. Wala naman daw kasing karapatan ang China mag-utos dito.
Bakit naman tayo susunod sa ipatutupad? Sa amin po ay hindi na po bagong bagay yung nangyayari pong ganito ngayon dahil simula pa po nung mga unang panahon na nagkaroon po ng usapin dyan sa West Philippine Sea ay hindi na po ito karaniwan sa amin yung kanilang mga pagbabandon sa mga pangingisda po dyan sa lugar at hindi naman na po kami napatitinag dahil sa kung ano po yung batas natin ay siya lang po yung pwede namin sundin at wala namang dapat na sundin sa mga batas na ipinaiiral ng mga kaibayo nating bansa dahil hindi naman po tayo, wala naman po tayo sa kanilang bansa. So, katulad nga na nabanggit natin, it's an annual fishing ban. Ito, nakagis na nyo na to. Parati namang may annual, actually, taon-taon, merong ganitong klaseng fishing ban. Pero ano pong ginagawa ninyo sa mga ganitong pagkakataon, lalo na ngayon, no, na maigting, mainit ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, ng China at ng Pilipinas po, Ginoong Quaresma? Sa amin po ay hindi po kami napatitinag sa bagay na yan. Hanggat maganda ang panahon at kaya po ng mangisda ang ating mga kasamang mangisda, patuloy lang po sa pangingisda dahil hindi naman po tayo napabubuli sa kanila kung ano man yung kanilang mga pananakot dyan sa bagay na yan. Ang pagkakaiba po ng fishing ban ngayong taon, no, ay itong pinaigting pa na puwersa ng Chinese Coast Guard. I'm sure alam nyo to, I think it was a couple of weeks ago nung sinabi po ng China, no, nabibigyan nila ng kapangyarihan ang Chinese Coast Guard na manghuli ng kung sino mang foreign national na nangingisda sa kanilang teritoryo, di umano'y teritoryo, no? At pwede daw nila itong ikulong ng walang benepisyo ng isang pagdinig sa korte. Yan ang pagkakaiba ngayong taon na ito. Hindi ho ba kayo natatakot? Amin po ay hindi po kami natatakot dahil lagi, madalas naman na po na kami ay natatakot sa mga pagpapalaot pa lang po namin. Ay totoong nanganganib na yung aming buhay at buhay na po yung aming ginagawa. So ano man po yung mga pambubuling ginagawa nila dyan, ay hindi po kami napatitinag sapagkat yan lamang yung aming tanging yaman. At alam namin na nasa loob yan ng ating exclusive economic zone at handa kaming mamatay o sa mabuhay alang-alang sa kapakanan ng aming mga pamilya para mabuhay lamang po yung aming mga pamilya sa bagay na yan. Alam niyo po, Ginoong Quaresma, nakakarinig din po tayo ng mga ulat na merong mga ayuda na ibinibigay po sa ilang mga mangingisda para makatulong na din dahil nga alam nila na hindi na normal ang nangyayari, no? Pero bakit gano'n na lang din ang inyong, ito'y narinig namin, patutuhanan nyo kung pwede, narinig po kasi namin na hindi ayuda ang hanap po ninyo. Dahil ang pinag-uusapan dito ay hindi lamang kabuhayan ng inyo pong mga kasamahan, pero ito po ay naging gawin na po ng inyong buhay. Simulat sa pulpa, generation after generation, ito po ay buhay na ninyo. Way of life na po ninyo ito. Ginoong Quaresma. Totoo po na hindi po kami talaga hindi po kami nasasatisfy o natutuwa doon sa mga ipinamimigay na ayuda ng ating pamahalaan. Unang-una, pagka namimigay po sila, 1-2 araw, wala na naman po yan. Yung mga binibigay nilang ayuda sa amin. Kaya kung sila ay tutulong sa amin, kailangan namin yung matatag na hanap buhay ng bawat sambayanan nating mga Pilipinong nangingisda. At hindi yung pansamantala lang na pangangailangan dahil kami po ay ang hanap namin ay matatag na paghahanap buhay para po sa aming mga pamilya. Kaya kung tutulong din lang po sana sila, gawin na nila yung nararapat at hindi yung ginagawa na lang nila itong parang may masabi lang na naitutulong sa aming mga Ano po sa pananaw nyo ang nararapat? Paano po magiging matatag ang inyong paghahanap buhay? Alam niyo po, marami pong umaangat ang kabuhayan mga kapitalista rito. Bakit hindi nila gayahin yung mga kapitalista at bigyan din kami ng mga ganung uri ng hanap buhay namin para sa ganun ay mapanatili namin yung aming kabuhayan, niangat namin yung antas ng aming kabuhayan para sa ganun ay hindi kami yung mga bagay o na mga tao na nasa pinakamababa lang laylayan ng ating lipunan. Sa paano pong mga kapitalista dyan, meron silang mga pangulong dinaspasan dito sa aming bayan na pero sila, kailan lang sila Ginoong Quaresma, pasensya na po, pakiulit lang po kasi bahagyang nawala po yung signal ninyo. Pakiulit lang po yung unang bahagi ng sinasabi ninyo. Paano po naiiba ang sitwasyon nyo ngayon dun sa suportang nakukuha ng sinasabi nyo pong mga kapitalistang nandyan din po at nangingisda sa inyong lugar? Go ahead po. Alam niyo po, dinatnang kami dito sa aming bayan ng Masinloc. Mas
hirap talaga. Pero kung ito sana, inayan sa ating mga Ginoong Quaresma, Mr. Quaresma, pasensya na po pero nawawala po yung signal ninyo. Kung pwede pong pakipihit lang po ng kaunti, pumunta po sa isang lugar kung nasan po kayo na mas malinaw po ang signal. Can I hear your voice again, Mr. Quaresma? Ito po, malinaw na ba? Yan, that's better. Sige po. Sige po, umpisahan niyo po sa unahan po. Go ahead. Alam niyo ma'am, dati-dati ay mahirap na yung aming kabuhayan. May ilang mga kapitalista na dumating dito sa aming bayan na tanging ginamit lamang po nila ay ang kanilang mga kapital, pero umangat yung kanilang mga kabuhayan at naging milyonarya na sila ngayon. Pero kung ganito rin sana ang ginagawa ng ating pamahalaan, mabigyan din tayo ng magagandang panghanap buhay sa ating karagatan. Sana ngayon ay kahit anuman mangyari dyan ay safety na yung aming buhay at umangat na rin sana yung aming kabuhayan. Katulad po ng ano? Yung mga pangulong na may mga lansya, na dati-dati, ganito yung aming, yung kanilang na sila, yumayaman, umaganda, milyon-milyon ang kinikita nila. Pero kami, ginagamit lang yung aming talino, yung aming lakas, at sila yung yumayaman dahil kami, mga crew lang nila na nakikisama sa kanilang hanap buhay. Pero kung sana kami rin ang mabigyan ng pamahalaan, na mabigyan kami ng mga garang mga bangkang magaganda, malalaki, may mga giant net na ginagamit, siguro maganda na rin sana ang hanap buhay o ang kabuhayan ng ating mga mangisda. Kung ganito ang ginagawa ng ating pamahalaan, so sana hindi nagiging suliranin ito ng ating pamahalaan sapagkat malaki sana ang itutulong nito, lalo-lalo na sa suporta ng pagkain ng hapagkainan ng sambayan ng Pilipino. And as a final question, Mr. Quaresma, kanina po nabanggit ninyo na buwis-buhay na po ang ginagawa ninyo tuwing na lamang kayo pumapalaot, no? At nangingisda. Ano po ang hinahanap nyo kung meron man na seguridad mula sa pamahalaan para naman kahit papano ay matiwasay kayong nakakapag-pangisda po sa tuwing pumapalaot po kayo? Go ahead po. Tingin ko po ay paigtingin yung kanilang pagpapatrolya sa ating pong karagatan sapagkat sinasabi nila na madalas na tuwing may pumapalaot daw ng mga mangisda ay ni-escortan ito ng mga coast guard natin, nandiyan daw yung ating mga navy, nandiyan daw yung mga BIFAR. Pero ang totoo niyan, mula po nung nagkaroon ng suliranin sa ating karagatan sa West Philippine Sea, mula po nung pumapalaot kami, wala pa naman kaming nakita na in-escortan isa man sa ating pong mga mangisda. So siguro sa ngayon, mas mainam po siguro kung araw-araw may nakikita kami nagpapatrolya ang mga navy natin din at mga coast guard sa ating karagatan para walang takot na pumalaot ang ating mga mangisda at walang pangamba anuman yung kapitin nating mga pangbubuli mula sa mga dayuhang China. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.